Nako, Diyos ko. Kabobohan talaga nito. Sino ba yan, Direk? Sino pa nga ba? 'Di ba? Yung walang kakwenta-kwentang senador. Yan, iginanyan ko na ng mga eksena. Alam niyo naman tong stasyon na to eh. Sila yung sabi ng sabi na gugurgurin sila pero sila yung nanggugurgur. Ito na. Simulan na natin. So alam kong late na tayo lagi sa mga pagre-react sa mga komento o pahayag ng mga politiko at kung sino pa man. Ganun pa man din. Huli man din, huli pa rin. Ano daw? Boom! So balak gawin, gumawa ng bill itong si Senador Boy Sili, Boy Engot, Boy Lolo, Boy Lolo, Boy, Boy Inuts na i-demonetize daw ang 1,000 peso bill. Okay? Ano masama doon, Direk? Mukhang maganda yata yan Kasi para daw yun sa mga ninakaw na kaperahan eh. Talaga ba? Paano mo sabing maganda? At bukod sa pag-demonetize, sunugin niya daw yung pera. Bobo lang. Bobo. Ito na. Pakinggan na natin mga ka-eksena ang kanyang salaysay. Isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na Ayos talaga. Ang kapal ng mukha no? Ang inihimok niya pa ay yung Bangko Sentral. Alam mo, ang baduy mo, Robin Padilla, kahit kailan ka talaga. Alam mo, nasarap mo talagang murahin din yung mga ganyan mga politiko na walang kakwenta-kwenta, pinapasahod natin tong hindot na to, tapos yung ibinabalik sa ating katangahan. Mga walang kwentang mga panukala. Diyos Mariosep naman, Ang intindihin mo, yung death penalty, hindi niya pinupush mga kaiksena eh. Bakit? Madadali yung amo niya. Pag napatunayan na may sabit yung mga pinagsisilbihan niyang amo niya, patay, death penalty. I-push mo, Robin. 'Di ba? Kayo mga tawag dito, mga Duterte kineme-eme, push nyo yan, 'di ba? Para sa bayan sinasabi yung mga animal kayo eh. Push natin para talagang yung sinasabi dahil gusto nyo, 'di ba? Maladigong na patayin mo. Dito, yung magkakasala at mapapatunayan, talagang mamamatay. Ba't kaya hindi pinupush ni Robin? Kasi kung talagang, sabihin na nating ob-ob siya, dahil sa pinapakita niya, kaya eh. Andiyan naman yung ibang mga senador na mga kaalyado niya, ba't hindi nila pagtulungan, di ba? Sa tingin nyo bakit? Kasi ako naiisip ko mga kaiksena, pag nagkataon na napatunayan nga, halimbawa si Sara, si Digong, yung mga Duterte at yung mga kaalyado nilang nagnakaw, di lahat sila mamamatay. Matutupad na wish ni Cara David. Diba? Wag naman. Hindi, gusto ko nga yun eh. Boom! Diba? sa gawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso. Ito naman si Boy Buraot Sino direct? Ayun yung nagsasalita. Si Boy Buraot. Nandiyan ba si Malditang Lola? Malditang Lola Bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang... Alam niyo ano nakakainis dito? Hindi ko alam mga ka-eksena kung nag-iisip ba talaga si Robin Padilla o meron bang talagang nagtuturo sa kanyang abogado ng tama. Mula daw January 1, 2020 up to date, lahat daw ng 1,000 peso bill. Sa tingin nyo kaya, na-research kaya ni Robin Padilla kung ilan ang pinrint na 1,000 peso bill kasama na yung mga bagong 1,000 peso bill na pinondohan at binigyan ng panahon para maiprinta, di ba? Alam naman natin mga ka-eksena, kapag yung mga pera ay tinago mo, nawawala sa sirkulasyon, di ba?
Kaya nga yan, hindi nga tayo basta-basta pwedeng print lang ng print eh. Tapos gagawin ni Robin, susunugin. Boom! Bukod sa susunugin, i-demonetize daw kasi iniimbak daw ng ibang mga nagnakaw na mga politiko. 'Di ba? Alam mo, solusyon dyan, murahin, inumin mo, Robin. Ang maganda dyan, mapatunayan yung talagang mga nagnakaw. Imbestigahan ng mabuti. At kapag naimbestigahan, doon mababawi. Ba't mo susunugin? 'Di ba? Anong utak meron ka? Dapat ikaw na lang ang sunugin. Boom! Ang pulpul mo talaga eh, no? Kabuisit. Bang may paliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito? Anong baka maapektuhan? Ang tatangan nyo ba? Maapektuhan talaga yan. Si Raulo. Sabihin pa, yung mga Pilipino doon na may 2,000, 5,000, 10,000 sa nakatago daw sa kanila, maliit lang naman daw na bagay, yung tanga nyo. Yung mga mahihirap na Pilipino na yan, akala mo, ganun lang kadali nila kinikita yung pera para sa inyo sabihin na 5,000, 10,000, 20,000 lang yan, okay lang yan. Makapag-desisyon to si Robin, utak. Hindi, mas matalino pa yung biya sa kanya eh. Nakakagigil, parang A1. Or yung mga kurap lang ang maapektuhan nito? Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Inumin mo. Boom! Wild imagination galing, magaling. Hindi nga nag-isip to na kumbaga kahit man lang bukod doon, meron siyang ibang naiisip talaga na inaral. Ito, imahinasyon niyang walang kakwenta-kwenta. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Oo. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Oo. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Oo. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro... Call mo si ma'am. Sorry umiyak daw si Siopaw. Umiiyak si Siopaw eh. Oh. Alam mo, Robin, ito bukod sa wala ka ng utak, sinungaling ka pa eh. I-correct nyo nga ako kung merong pinakitang pera si Saldico. Doon sa mali-malitang sinasabing puro pera. Paano mo na siguradong pera laman yun? Kita mo pagka-wild ng imagination, alam ko wild ka sa pag-urge, sa pakikipagbembangan. Pero, di ba, meron ba? Hindi, ano naman ako, baka meron akong hindi napanood, baka meron ng inilabas na video si Saldico na pinapakita yung pera doon sa maleta. Kaya nga walang naniwala, walang sumakay sa Saldico video nyo eh. Wala naman anong limpak-limpak na pera, ang bobo naman ito. Wag naman. Hindi pwede sa, sa korte. Your Honor, yung maleta po puno ng pera. Asa ng ebidensya? Ito po, maleta. Pati nga, buksan mo. Picture lang po. Bobo ang puto. Diba? Ang katangahan yun. Wala namang pinakitang pera doon sa maleta. Oh. Hindi, baka meron. Ano nyo ako correct me if I'm wrong. Baka meron pinakita naman. Ba ako yung mali. Tuloy natin. Tagi-1,000. Oh, sa 1,000 daw yung pera, laman ng maleta. Naknanto siya, oh. Ano pa wala? Kwento ni Gutesa. O, asan na si Gutesa?
Save ka na. Ang hina, mga ka-eksena talaga, oh. Buisit. Sarap pukpukin ng tabo nito, eh. Saan gawa, direct? Sa asbestos. Boom! Tabo, asbestos. Siraulo ka rin, direct, eh. Masiraulo to. Sunugin pa yung pera, eh. Gusto, eh. Milyon-milyon na tagi-1,000. Ah. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung Pinakita din, sabay po niyan, yung pinakita din, video naman ni Congressman Saldico, Ah. na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. oh, tang ina mo. Boom! Sinungaling ka rin, eh. 'Di ba? Saan nga? Gigigil ako sa'yo, Robin, eh. 1,000, limpak, pinakit. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito, Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya namin ikaw. Boom! Kasi wala kang silbi, 'di ba? Wala kang kwenta. Bukod sa kitang-kita ang pagiging bias mo kay Kibuloy. Boom! Bias mo kay matandang fentanyl kasi nga tuta ka, aso ka, eh. Boom! Pagiging bias mo kay Sara. At pagiging bias mo laban sa mga kababayan naming Pilipino o sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Hayop na yan, oh. Ikaw ang dapat sinusunog. at ipagbawal ng Bangko Sentral. Alam nyo, ang tanga-tanga. Naalala nyo yung na-content natin na vlogger. Naalala nyo yun? 'Di ba? Na sinira yung pera. 'Di ba? Ano nangyari sa kanila? Nawarningan o hindi ko alam kung natuluyan na kulong. Ayon mga kaiksena sa ating batas, 'di ba? Bawal sirain, sunugin, sulatan, lukutin pa nga, 'di ba? Ang ating pera lalo na sa papel. Bawal. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas, 'di ba? At kung sakali reasonable ang kanyang bill, kunyari pagpalagay na natin, kailangan pakitaan mo kami ng malupit na pag-aaral sa sinasabi mong bill. Tama po ba? Putik na yan, eh. Yung kanyang sinasabi, nanggaling lang sa wild imagination ng engot na to. Boom! Kumbaga, sa thesis, di ba? Para ikaw ay makalusot, i-depend mo yung thesis mo. 'Di ba? Kailangan mapabilib mo kami diyan sa thesis mo. Wala, galing lang sa wild imagination ng gunggong na to. Hayop talaga, sayang ang pera talaga rito. Oh. Di ka naiya, Robin, pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa kaingot-ingutan mo. Ang tindi. Walang silbi. Leche. Boom! Wag naman. Ano wag naman? Totoo naman yung sinasabi ko, di ba, mga kaiksena? Anong pakinabang natin dyan? Matatanggap ko pa, mga kaiksena, kung magiging neutral to, hindi. Kaso, bukod sa kumikiling na nga doon sa mga Duterte, hindi niya pa magawa yung trabaho niya ng matino bilang mambabatas. Mambubutas ang alam. Lupit, no? Oh. Gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Bobo ang puta. Parang gusto niyang palabasin. Biruin nyo, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Sa loob ng 15 years,
o 15 taon na nagkaroon tayo ng 1,000 perang bill, mawawala sa sirkulasyon. Ano ba sa isip mo, Robin, na ang perang 1,000 peso bill ay nasa mga kurakot lang lahat? Sa tingin mo, sa tingin mo walang mga negosyante, kasi 'di ba, kaysa nga naman nasa bangko, yung ibang negosyante nagtatabi din 'yan. Hindi yan lahat nasa bangko, 'di ba? At yung mga sangkaterbang mga negosyo, tindahan, manininda na may mga pera na nasa kanilang mga bulsa. Tas tatanggalan mo ng purchasing power, tanga mo. Boom! Di ba? Oh. Matindi tama nito, mga pre. May pasunog pa siya. Ay, magpalagay natin yung sinasabi niya. Hindi mo kasi makaka-eksena matutukoy lang ng ganun-ganun lang yun eh. Na lahat na ng pera nandun lang sa mga korap na politiko, nakatago lang sa kanila. Pagpalagay natin meron, lahat ba nasa kanila? At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na Yun. May kabaka pala eh. 'Di ba? Bagsak ang ekonomiya ng bansa kapag ganyan. Salamat po sa inyong komento, Ma'am Jessie G. May punto 'yan. Hindi kasi ako pagdating sa mga economy. Ang alam ko lang ecology. Pusey. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. Talaga, ang galing talaga, mga kaiks. Pinagduktong-duktong niya nang walang naging ebidensya. Tapos, isinapubliko niya nang wala ngang matibay na ebidensya. Alam ko kasi may paliwanag na ang gobyerno dyan. At tandaan niyo, mga kaiks, na sa panahon ni Digong, parang narinig ko na nagbenta rin ng ginto. Boom! Hindi ko talaga maintindihan tong mga Duterte senators na mga asong ulol. Si Marcoleta rin, isa rin tong ungas talaga kahit kailan eh. Uy, Marcoleta, yung 2,000, tupagin mo. Puro ka ganyan. Yung 1K na hawak ng mga tao, pinaghirapan nila. Bakit alam mo ba lahat ng serial number ng mga tig 1K? Ewan ko po dito sa taon to. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw na... Direk, mahanap ko na. Ang alin po? Ay nako. Ewan ko talaga. Sakit sa bangs ni Robin talaga yung mga kaiksene. Patanga. naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo. Pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung magwi-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial. So, tandaan nyo mga kaiksena, ang nagsole ng pera ay yung mga napatunayan na sabit talaga. 'Di ba? Kagaya nila Bryce, lahat ng mga wala nang kawala, walang sabit, walang lusot. Sila. Oo. 'Di ba? Tulad nito, kung maaalala nyo lang din, yung mga Diskaya nakulong, yung Diskaya isa nakulong na. Pero ayaw nilang magsoli ng pera. Ayaw nila na kasi ang balita ko nga parang na-transfer na yung mga ibang pera sa mga anak, parang ganon. So paano 'yon, Robin? 'Di ba? Tulad niyan, hindi naman lahat ng pera na naka 1,000 na masasabi mo, may tigpa 500, may mga lumang pera, 'di ba? Kayo, Ma'am Therese Hellman, anong masasabi nyo? Sunugin daw ang pera from 2020 to 2025, lahat ng 1,000. Tama ba yun? Tama bang utak ng isang senador yun?
sunugin ng pera, demonetize ang pera dahil daw tinago daw ng mga korap na politiko daw. Wala pang pakialam, no? Pinahirapan pa yung mga kababayan nating Pilipino, Ma'am Leticia Villamil, na papalit na lang daw nila yung pera nila, kahit 10,000 lang naman daw yan, 20,000, papalit na lang daw nila. Boom! Tanga-tanga talaga. Easy. Oh. Serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. Oh, isa-isay mo. Oh, paano mo malalaman ano yan? Bibilangin din ng nila Gutesa isa-isa? Serial number 3466 out. Serial number asan na to? Mano-mano? Hindi ko talaga maintindihan mga ka-eksena. Gigigil ako sa kabobohan talaga eh. So alam ho Binigyan pa talaga ng perwisyo yung Bangko Sentral. Binigyan pa ng perwisyo yung bansa sa balak niya. Bill na hindi inaral. Ay puta, talaga mapapamura ka na lang eh. Siya lang talaga, senador, gagawa ng bill na galing lang sa wild imagination. Hayop. Boom! Wag naman. 'Di ba? Central Bank, kung ano yung mga inisyu niyang pera, kung ano yung mga perang hindi Alam ba na Central Bank kung saan napunta yung mga inisyu niyang pera? 'Di ba? Yung inisyu niyang pera na may serial number na ganito, nandun kaya sa politikong korupsyon? O nasa negosyante? O nasa isang ordinaryong Pilipino nag-iipon? Paano mo nga hihimayin yan, Robin? Sige nga. na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng... Malalaman daw kasi hindi umikot, hindi bumalik. Kunyari ito yung Bangko Sentral. Ako to. Meron akong 5,000. 'Di ba? Natago. Tapos, bumibili naman ako. Hindi naman sa kanila Hindi naman sa kanila bumabalik yung perang tinabi ko eh. Hindi naman babalik ulit sa Bangko Sentral na iikot ulit. Hindi naman ganun yun eh. Para malaman ni Bangko Sentral, oy, umikot ulit yung pera. Saan ba may tindahan na inire-record yung serial number? Bukas bibili ako. May 1,000 ako sa wallet ko. Sa may wallet ko. Wala dito. Ito. Wait lang. Example tayo, hayop talaga to eh. Ginigigil ako nitong hindot na to eh. Yan. May 1,000 ako dito. Serial number CD6226390. Hello? Kapag binili ko ba to, Robin, sa bakery, i-report ba ng bakery yung serial number nito sa Bangko Sentral? O, bumalik ulit. Umikot yung pera. Tang-inumin mo talaga, Robin. No? Ganon ba yun? Hindi, nagtatanong lang ako. Baka kasi ako yung bobo ko eh. Ulitin natin sinasabi niya. Tinan nyo. Oh. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya Alam Nino. ngayon, alam niya kung gusto niyang pera. Kung ano yung Sorry, nakalampasan ko, sorry. Ma'am Baby Nunez, Happy New Year. And finally, nakita din tayo sa live. Thank you po. Tuloy natin. Central Bank, kung ano yung mga inisyu niyang pera, kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Diba? Bibili ako gamit yung 1,000 ko bukas. Pupunta ako sa McDo. Si McDo ba, pag binayad ko yung 1,000 ko, ililista niya o itatawag niya yung serial number. Bangko Sentral, hello, this is McDonald. Umikot na at bumalik ang pera ninyong inirelease na serial number CD6245678 Wepa 1, 2, 3 Maria. Ganon? Robin? Talaga? Di ba?
Easy. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ganun ba yung nangyayari? Ganun ba? Boom! Bangko Sentral daw sinasabi niya. Kasi sila yung nagawa niyan eh. Alam daw nila yan eh. Ano, hindi, wait lang. Baka naman merong GPS to. Baka may GPS para malaman na umiikot yung pera na bumabalik sa sa lansangan. Ay, nako, talaga namang hindot. Boom! Super abno. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Ano nangyari? Hindi nga ganyan ang solusyon eh. Kasi papahirapan mo lang ang ekonomiya, papahirapan mo lang ang gobyerno ng bansang to. O kung sino man ang gumawa niyan. Diyos ko naman. Di ba? Hindi, grabe. Akala niya 100 pieces lang ang 1K sa Pilipinas. Iikot sa BSP sa loob ng 1 month. Bobo nga kasi. Easy. Ay, blood, di ba? Opo. Yan po. Kaya pinanghuli kong pag-usapan natin to kasi talagang kaka-high-blood ang utak nito eh. Tapos sabi niya, di ba, susunugin. Tinago nga, paano susunugin? Ang bobo mo, sabi ni unidentified mind. Di ba? Tatanggalan ng purchasing power. Oh. Diyos me. Po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. Ina mo. Kung ako, hindi ko papayagan isabihin tong wild imagination na to kasi kakaya. At natutuwa naman po ako at Natutuwa pa siya niyan. maraming nag-sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. Oh, tanga din sumuporta sa'yo. Ay, nako. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Meron daw ganito hindi ko naabutan to. Wala akong alam dyan. 1986, kasi 1985 pinanganak ako. 1 year old pa lang ako, 1986. Pakiano naman, sino ang makakasagot sa sinasabi nitong fake news channel na to? Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization. Which is... Ito lang para sa aking opinion. Yung demonetize dahil sa may pera o may tatak na bagong lipunan. So, demonetize dahil tag dito, i-demonetize yung pera na yon dahil lang sa may bagong lipunan. Yun ay hindi demonetize dahil sa issue ng korupsyon, issue ng kung ano man, kung hindi dahil lang sa may bagong lipunan. Tama ba? Wow, babaw naman ang dahilan Sino nakakaalam? Ma'am Dina Jones, maraming thank you po Yan. Chat sa akin si Marites. Thank you so much. Kung iisipin mo, Shoutout kay Chini Kim. Sino nakakaalam nung issue o nung time na yon sa mga, hindi ko sinasabing matanda na kayo, pero syempre, huwag na kayo mahiyan sumagot. Yung mga may alam nung history na yon. Hindi ko kasi alam yun.
magiging walang silbi na yung kanilang ano kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So hindi Teka lang. Parang ang naaalala ko lang, if I'm not mistaken, yung sinasabi mo na yan, oy, Mr. Buraot na angkor. Bakit Buraot direct? May alam ako dyan. Pinapalit, di ba? Kumbaga, binigyan muna ng pagkakataon na mapapalitan, di ba? Tama po ba? Oh, ay, Arlene kayo Manggi, hello. Naka-timing din sila. Happy New Year ha. Kamusta na? Bebe Arlene. Oh, kamusta ang New Year nyo? Yun ang ano ko dyan, yung recall ko. Yun ang naalala kong parang kwento. Bago i-demonetize o nung i-demonetize yung pera na yan, gusto lang alisin ni Cory sa sirkulasyon yung may ano ng Marcos, di ba? So, para hindi masayang yung pera, pinayagan na mapalitan ng Bangko Sentral. Bigay nyo sa amin, papalitan namin. Parang ganun ang alala ko. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Napalitan. Itong kay Robby. Oh, 'di ba? From his wild imagination na ganyan. Ano, pinalitan ni Cory Aquino para mawala ang alaala ng Marcos. Yun, 'di ba? Pero itong kay Robin, sa korupsyon daw. Grabe yung research naman ng SMNI. Ang lupit talaga ma-make news. Wag naman. Diba? Oh. resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Oh, wag mo na ituloy, suntok pala sa buwan eh. Diba? Oh. Sabi ni Eddie, wow cow na as per chat GPT, no Philippine demonetization occurred during Cory's but during Marcos. Talaga? Ewan ko basta sabi nila eh. Oh. Tawag dito, Eliseo Torre, happy birthday po. Yun din ang sa wild imagination ko, direct. Diba? Tawag dito, redesign lang yun, direct. Ayan lang, ayaw lang ni Cory ang bagong lipunan banknotes. Ganun ba? No massive demonetization. Tama, only currency series lang ang nangyari. Grabe talaga tong SMNI, matindi, no? 1985 banknotes na di na na-release, yun ang pinalitan ata ni Cory. Boom! Galing nyo, SMNI, Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Tingnan nyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Oh. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan. Huwag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng... Alam na po natin yan, wag nang itago. Sino ba yung mga politikong alam mo? Sino ba yung mga politikong alam mo na mayroong mga perang tinatago o mga involved sa mga korupsyon? Di ba? May naalala tuloy ako, mayroong maingay no nakakaraan taon, may maingay, alam niya daw yung mga involved sa korupsyon, tas ngayon tahimik, hindi makapagsalita. Bida-bida no? Bida-bida yun eh. Akala ko nga din nag-aantay ako. Wala naman bonggang sinabi. Mga involved na risk na buhay yan, Boom! Kupal din yun yung politiko na yun Marami daw kilala, marami daw sasabihin, marami daw papangalanan, walang pinangalanan, tanga-tanga lang. Diba? Oh. ng 1,000 yan na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo.
Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho, gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa? Sir, marami po ang nagpapasalamat no, sa inyo pong mga paliwanag. Sinabi dito ni Talagang channel na to, no? Talagang kahit kailan talaga, kitang-kita mo yung pagiging nitong channel na to eh. Nakakaya talaga, no? Renato Espiritu. Ito yung mga viewers ngayon sa live. Sabi po, ang gandang paliwanag ni Senator Robin. Malinaw na malinaw, walang kodigo. Yan. Yung tunay na mambabatas na mahalaga at maintindihan at maunawaan ng sambayan ng Pilipino. Malinaw na malinaw daw. Grabe yung mga panatiko, no? Grabe yung mga malinaw na malinaw, walang kodigo. Paano magko-kodigo? Galing nga sa wild imagination niya eh. Wala nga siyang kahit anumang ginawang pag-aaral o kahit research o kahit anumang para mapatunayan niyang sinasabi niya gusto niyang panukalang batas. Boom! Abang naman. Wala niyan talaga. At nagiging instrumento rin po kayo, sir, na mapaabot yung mensahe na yan sa masa. Maraming salamat po. Marami rin po, sir, nagtatanong, may pag-asa raw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ito, singit natin to mga ka-eksena. Pakinggan at ating reaksyonan ang patungkol na naman sa impeachment ni Buday. Oh. Mabubuhay ba uli yan? February daw, sir, ang mga banta. Ha? Nasa batas nga, nagtataka siya. May nagtanong. Anong tanong? Mabubuhay. Basahin natin. Pakinggan natin yung tanong. Ang impeachment. Maraming salamat po. Marami rin po, sir, nagtatanong, may pag-asa raw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? May pag-asa. Ang tanga-tanga talaga, no? Sinabi na nga ng batas o may nasa batas na maaari ka ulit mag-file ng impeachment. Tapos sabihin, mabubuhay pa ba yung batas na yan? Ay, yung impeachment na yan? Mabubuhay ba uli yan? February daw, sir, ang mga banta. Ha? Anong dagdag na di ba sinabi na ho yan ng Supreme Court na yan ho ay unconstitutional? Boom! Ang constitutional daw. Ay, naku. Kawawa talaga tayo mga Pilipino sa mga kamay ng mga... Alam nyo ito basta ako hanggat maaari, yung buong aking lakas, pagdating ng 2028, lahat ng aking kakayanan para maisiwalat, mapigilan at makapagpalinaw ng kaisipan ng mga kababayan natin na maling-mali na si Sara ang iboboto. Kawawa tayo at yung mga kanyang mga alagad. Pag yan nanalo mga ka-eksena, ako na magsasabi, delikado kami sa mga yan. Bukod doon mga ka-eksena, ano nagsasabi? Iba kasi ang laban ng mga yan eh. Iba. Kita nyo naman mga ka-eksena kung gaano sila lumaban. Ngayon, pag nanalo halimbawa at yung mga kaalyado nila mga bobo, si tingin nyo ano mangyayari sa bansa natin? Sa tingin nyo? Unang-una, saan tayo nakakita na hindi nagtatrabaho, walang silbi, mataas pa rating? Diba? Saan ka nakakita na puro na lang laboy, puro na lang abroad, hindi nagtatrabaho, hindi pumapasok, siya pa yung mataas ang rating? Diba? Ganon tayo ginagago ng mga propaganda ng mga Duterte at ni Sara. Ngayon mga ka-eksena, isipin nyo ngayon sinasabi niyan. Diba? So, kung magpa-file po sila uli, kailangan nilang anong bagong kaso? Bakit sasabihin sa'yo? Diba? Bakit
tawag dito, bakit nila sasabihin sa'yo kung ano yung bagong ilalabas na dagdag ebidensya, anong ilalabas, 'di ba? Hindi nga napakinggan, hindi nyo nga inintindi at ayaw nyong malaman yung pinakadahilan at rason, ebidensya at mga testigo dyan sa impeachment ni Sara kasi alam nyong mabubulilyaso kayong lahat pag nailatag sa Senado o yung impeachment na tuloy. At anong kabobohan, Robin, sinasabi mo na mabubuhay? Bakit mabubuhay at unconstitutional? Tanga-tanga ka ba? Kaya nga merong expiration 'di ba? So dahil na-expire na, mag-i-expire na ngayon January, February, pwede na ngayon ulit mag-file. Bobo no? Boom! Katapusan na naman, sumahod ulit si Bato. Nako. Sana all, 'di ba? Isipin niyo yun, salamat sa pagbanggit mo, Arnold Lopez. Saan ka nakakita, senador, nagtatago? Sumasahod. Ngayon, kung ikaw ay DD shit na para sa katotohanan sa bayan at para sa Pilipino, tama ba yung ginagawa ni Bato? Kung wala kang kasalanan, 'di ba? Bakit ka nagtatago? 'Di ba? Ngayon, yung pera ng bayan, ginagamit mo nang wala namang kapakinabangan sa iyo. Sumasahod ka, kumikita ka, samantalang yung maliliit na manggagawang Pilipino, halos lumuha na ang mata sa puyat. Hindi man lang makakuha ng magandang sahod. Pero ikaw, hayop ka ba to? Diba? Di namin alam kung saan lupalop ka nagtatago, pero hayahayang buhay mo sa pasahod ng gobyerno. Kapal naman ang mukha mo. Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman po pwedeng same case. Bawal ho yun. Hindi mo alam. Wala kang alam, Robin. Huwag kang magsalita. Nakasilbi. Diba? Hindi mo pwedeng pangunahan yung mga taong gusto mag-file ng kaso. Alam na ng korte yan. Alam nila yan. Makapagsalita, makapag-discourage ka, no? Iyan ang mga mind conditioning na bitaw, eh. Diba? Wala yan. Anong wala? Sa Constitution, nasa batas nga yun, pwede ka ulit magkaso, mag-file ng impeachment. Di ba? Yung ginagago mo yung taong bayan eh. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nababalitaang may bagong kaso na Wala ka pa pala nababalitaan, kuda ka na ng kuda. hindi katawa-tawa. Kasi ho, yung kay, sino ba yung isa na gumawa ng Madriaga. yun, Okay, na hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ang galing, ano? Di ba? Ganyan talaga sila eh. Pag sila yung tawag dito, pag sila yung tawag dito, kumbaga, pag sila yung gagawa, okay lang. Pero pag sila na yung ginagawa, ayaw nila. Same case, complete evidence na nga eh. Sabi ni Limuel de la Cruz. Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw ay special na tao o ikaw, ang tawag ko nila dyan, operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Sabi po nung mismong colonel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala. Natural, itatanggi, malamang. Easy. Di ba? May ugnayan pala sa Vice President. Sa tingin mo ilalaglag na yon, di ba? Hintayin mo na lang yung mga ebidensyang lalabas, Robin. Diyos ko naman, grabe naman talaga pagtatakip ni Robin, ano? Grabe talaga yung pagtatanggol nila kay Buday, no? Kasi si Buday na lang ang pag-asa nila. Pag nanalo si Buday, lahat sila, hayahayang buhay, lahat ng mga kaalyado, kapartido nila, pasok lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya nakakatakot. Biruin nyo, malamang sa malamang,
tatakbo si Philip. O kung hindi man tumakbo si Philip, ma-appoint yan. Magkakapwesto yan si Philip ha. Tandaan nyo, walang utak pero magkakaroon ng pwesto yan. Oo. So palagay ko hindi naman ho siguro matatanggap ang statement noong tao na yon. Huwag ka manguna. Depende sa mga ebidensyang ilalatag diyan. Hindi ka naman husga, ay, hindi ka naman hurado, hindi ka naman judge. Wala kang pakialam doon. Antayin mo kung ano yung mga ilalatag na ebidensya. Huwag kang kuda ng kuda, nandidiskaril ka eh. 'Di ba? Feeling ano ka rin eh. Tsaka sir, anong nakikita mong mga hamon na kakaharapin? Kasi syempre, malapit na po ang 2026, bagong taon, bagong pag-asa. Ano ba yung mga hamon, sir, na nakikita mo as a sitting senator, number 1 senator ka po nung Number 1 senator na bobo naman. po tumakbo sa eleksyon na kakaharapin po ng sambayan ng Pilipino sa paparating po na taon? Una po, siyempre, inflation. Nakikita ko po talaga yan na talagang magtutuloy-tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong sabihin. Pero alam niyo po, matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Oo. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin, Ay, sinungaling! Boom! Sinungaling ka. Tang inumin mo, Robin. Sinungaling ka. Agree kayo? Makiksena isang dekada akong OFW. Ha? Sa tanang buhay ko, laging mataas ang dollar. Pag ganitong season, anong pinagsasabi mo, hindot ka? Boom! Sinungaling, mga kaiksena. Kagaya ko. Ha? Nagtayo, di pa pala, 13 years, mga kaiksena. To be exact. 13 years OFW. Kada magpapadala ako ng season na ganito, Pasko, bagong taon, ang dollar ang taas. Boom! Bilang OFW, gustong gusto ko yun. Kasi syempre, pag mataas ang dollar, mas malaki ang palit sa Pilipinas. Sira, patawa talaga, patawa. Pinagsasabi nito. Nako, ang ingot talaga. Pag mamalaki mo pa, endorser ka lang. OFW ako, OFW kami. Marunong ka pa? Grabe oh. Malala talaga to. ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin, ang dollar ay mataas. Ano? Big T ka na, Robin. Alam mo, sigurado, alam nyo, pikit mata na lang. Tsaka takip tenga na lang yung mga DD shit na OFW rito. Kung may aagring OFW rito, sinasabi ni Robin, sagad na ang pagiging bobo mo. Diba, Nosferatu? No, 7 years na ako work from home na sahod dollars, pero yung Yuletide season, mataas ang dollar. Ewan ko saan ang galing yung hindot na sinasabi ni Robin. Parang wala pa nangyaring mas mataas ang peso pag holiday season. Mula OFW Boom! Nako, dari kilala mo ba si Alfred Guzman? Bakit ano meron? Ano meron doon? So, ibig sabihin mo niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag Abang naman. Oh my God, grabe. Nakakangilo ka, Robin, sa kabubuan mo. Nagpadala nga di ba? Nagpadala. Tandaan nyo mga kaiksena, buwan ng December, OFW ka. Ano-ano ang mga date ng sahod ng OFW? Merong 5, merong 10, may 15, may 31.
So, merong magpapadala ng late na OFW. At natural, so ang tanggapan nila nun, January na rin. O, kung mapapalit man nila, pasok na rin yun talaga sa sinasabing next year, mataas pa rin ang dolyar kasi ganito, ganyan-ganyan. May masabi lang talaga tong punyetan to. Easy. Paano hindi ka naman ma-high blood kasi? Grabe yung ginagawang panloloko ng programa na to at nung senador na to. Grabe naman. Oh. Pagka tumaas po ang dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Hindi po ako ekonomista. Wala po akong alam pagdating sa mga inflation na ganyan. Pero ay akong pangunahan. Ang tanong ko lang, Robin, ekonomista ka? Boom! Diba? Kayo, baka kayo, mas matalino kayo pagdating sa ekonomiya. Diba? Oh, sipin nyo. Diba? May katotohanan ba sinasabi niya? Hi Nospi, Happy New Year. Nagsalita na naman ang pinakawalang kwentang senador sa history ng Senado. Ano yun? Nasend ko sa'yo yun direct sa Alfred. Bakit? Ano meron nga doon, Jay Sander? Ano meron ba doon? Oh. Ang atin pong stocks ay bagsak. Ang atin pong foreign Ang galing ano. Mga kaiksen, alam nyo ba kung kailan pa to? 4 days ago pa to. Pero, hindi, ano ka? Super advance mag-isip, Robin? 4 days ago pa yan, hindi pa nangyayari yung New Year. Alam niya na nabagsak daw, bagsak ganito, bagsak ganyan. Direct, uwi na ako. Ay akong kainuman na katulad ni Robin. Lasing na, yan, ganyan ang mga comment. Hindi yung birthday mo na lang lagi. Hindi kita binabati eh. Iba yung mga comment mo kasi, paulit-ulit. Ganyan. Huwag yung direct birthday ko sa ganito, February. Oh. Ganyan ang mga comment dapat. May related sa pinag-uusapan. Oh. investment ay bagsak. Ang ating pong tourism ay bagsak. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito. Kaya ka nasosopla ni ni Tariele. Kasi ganyang kaengot Robin eh. 'Di ba? Di wow cow na. Inflation usually appear 3 to 9 months later, not immediately after peso weakening. 'Di ba? Boom. Ewan ko. At gawin natin ang paraan para umangat po. Sapagkat, alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin, matagal na pong bagsak ang bansa natin. Magpasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Grabe yung propaganda, no, mga kaiksena, no? Pero, hindi yata alam ni Robin kung gaano kalaki yung inutang nung kanyang among karton. Diba? Hindi rin yata alam ni Robin kung nakakapagbayad ba ang gobyerno sa inutang. Kitang-kita nyo mga kaiksena ang tindi ng propaganda nilang lahat ng mga anti-government, di ba? Lalo na tong mga DD shit. Talagang sagad. Sagad hanggang sa kaya nilang isagad sa kanilang kasamaan, gagawin talaga eh. Ako nananawagan ako sa mga talagang ekonomista, talagang may alam sa mga pinagsasabi nitong hindot na si Robin Padillang Boy Sili. Di ba? Magkomento ho kayo rito para naman madala. 'Di ba? Tsaka pogi ka lang pero maliit naman 'yan. Easy. Kadiri eh, no. Sabi tuloy ni Rosana Roses, jutay daw. Boom! Wala daw. Direk, napunta tayo doon direct. Hindi, naano ko lang kumbaga
Hindi na ako magtataka. Wala nang utak. Wala pa yung liit pa. Mukha na lang ang hinaharap. Mukha lang ang panlaban, pero yung sili, munggo, wala na. Naloko na. Easy. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue mula sa mga padala ng ating mga OFW. Sigurado ka dyan? Nagkakaroon lang tayo ng revenue galing lang sa OFW? Arlene kayo manggi, nagpapakahirap ako dito tapos tong si Robin walang silbi. Haha, sayang ang mga remittance ko, char. Sa akin ka mag-remittance, hindi masasayang. Wag naman. Aray ko. Di ba? Di ba, Arlene? Kumbaga, talagang wala tayong mapapala talaga dito kay Robin. Sa totoo lang. Panglabas lang talaga, walang utak. Wala rin laman yung ano. Leg na nga lang ng manok, naging 1 day old pa. Wag naman. Tuloy natin. Walang panlaban, di ba? Oh. Pangalawa, sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Oh, tang inumin mo, Robin. Saka na naman fake news. Tayo ho, pagdating sa China, ang ating karapatan ang pinaglalaban. Hindi ho tayo para makipaggera at makipag-away. Ganun mga ka-eksena, mga ka-China to si Robin eh. Siyempre Duterte nga eh. Grabe no? Nakukuha niya pang maglagay ng flag ng Pilipinas sa kanyang damit. At yung tinatawag, ano mong tawag sa damit niya? Yung katipon, ano ba? Katipon... Bobo naman. Easy. Isang malaking kahunghangan ang pinapakita niya rito at katrayduran. Nagpapakamakabayan siya ni hindi naman talaga siya tunay na makabayan. Isang pagpapanggap at isang panlilinlang sa mga Pilipino na siya ay umaastang makabayan kahit hindi at siya ay maka-China. Diba? Sabi nila ni Robin Mangmang. Sipin nyo mga ka-eksena na nakikipaggera ba tayo? Nakikipag-away ba tayo? Inilalaban nga lang natin yung ating karapatan eh. Tas gera naman sa'yo. Bobo ka ba? Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa... Tingnan mo, bobo. Hindi ka ba nakikipag-usap? Dapat sa'yo nagre-research, Robin eh. Nakailang negosasyon na nga ang gobyerno at patuloy na nakikipag-negosasyon. Tas wala kang alam pa rin tungkol dyan. How dare you? Bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang... matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa, nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China. Lahat ng ginawa mong pagdebate dyan, sablay, pantanga. Boom! Well, anyway, tawag dito, let's call it a night. Grabe. I had enough. Sobra na. Nakaka-rindi na. Well, bago tayo magtapos mga ka-eksena, pinakita ko at muli kong pinapaalala sa inyo yung katangahan at walang utak ni Robin Padilla. Kita-kita nyo, no? Yung propaganda. Mismong senador na yan, mga ka-eksena. Ganyan na kalantaran ang pagpapakita ng biases ng mga senador. Hindi na sila senador para sa taong bayan, kung hindi senador lang ng mga Duterte. Kaya sobrang nakakatakot at nakakapangamba na kapag itong gantong klase ng gobyerno ang papalit sa kasalukuyan,
itong mga alyado ng mga Duterte, galawan ng mga Duterte, ayaw ng political dynasty, pero lahat gustong pumasok sa politika. Gago din. Di ba? Patriotism. Pag may flag ang suot na damit, tapos China ang focus. Haha, bullshit, ang talino. Di ba? Halatang halata eh. Di mo kailangan maglagay ng flag dito para masabing ikaw ay tawag dito, para sa bansa o patriotism. Hindi kailangan ng flag-flag na ganyan eh. Sa salita at sa paninindigan mo lang, malalaman na ng tao kung ikaw talaga ay makabansa. Ito si Robin, laging ganyan eh. Susuot ng may ganito, may ganyan. Yung pagiging Muslim niya, kailangan niya pang isuot o magpakita na siya ay Muslim talaga dahil sa kanyang kasuotan. Pero hindi naman niya ginagawa, kumakain naman ng baboy. Boom! Diba? Well, anyway, dito na lang natin tatapusin at meron tayong 1% DDS na sumagot at nagpakita talaga ng kabubuhan. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo sa ating live survey, lagi ko nilalagay yan, yung choices na ganyan. Na oo, DDS ako na uto-uto, agnat at bobo. Bakit? Kasi kung talagang DDS ka, diba? Na matalino, hindi ka sasagot dyan. Kasi pag sumagot ka dyan, na sinabi mong, oo, pabor ako, o di nagkapuntos ngayon, o di ang galing mo. Pero, aminado ka, na ikaw ay kahit na magmukhang uto-uto at tanga at maging bobo, gagawin mo para sa mga Duterte o pagiging DDS mo. So, yan ang patunay na panatiko talaga na hindi na nag-iisip. Diba? Kasi kung nag-iisip kang DDS ka at may utak talaga, hindi ka sasagot niyan. Diba? O, hahayaan, wala akong pakialam kahit walang sumagot dyan, pumabor dyan. Hindi ako ganyan tao. Kaso, may sumagot, meaning, talaga ang mga DDS, bobo, tanga, at uto-uto. Diba? So, end na natin yan. Yan. Bye, Direk. Happy weekend. God bless. Salamat po, BNB RNP. At sa lahat ng ating mga kaiksena, pansamantala muna nating tatapusin nating live stream kasi mag-aalaga na tayo ng baby. At mag-post ako sa Facebook at kung makakapag-live tayo tomorrow kasi meron lang akong lalakarin. Baka sumali ulit ako ng kantahan sa piyestahan. O baka sali ako ng amateur singing contest. And I who have nothing. Yan. Easy, easy. It's never should have done. I love you. Dun, 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 dun. It was said only more. And I said I love you. Yee. Easy, easy. Maraming salamat mga kaiksena. Ito po ang inyong lingkod. Kasama mga kabugera sa Tech Senador at Spice Girls. Ang nag-iisang direktor ng buhay ninyo, Direk Freddy Valera. Magkita-kita at magsama-sama ulit tayo. Abang-abang lang dito sa channel ni Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again tomorrow. Hindi na ako mag-outro kasi hindi pa ako nakagawa. Maraming salamat po. Thank you. Bye and once again, Happy New Year.